Yan po yung ating kanya-kanyang Bible sa book ng John, chapter 2, at basahin natin ang salitan yung verse 13 hanggang 25. Then sa mga bisita po natin, if wala silang Bible, pakisharean po natin. Ayan. Nakita na po sa book ng John, chapter 2, at basahin po natin ang salitan yung verse 13 hanggang 25. Nakita na po? Ayan. Pag nakita na, patugon po muna ng amen. Amen. Simulan ko po sa verse 13 and then mag-respond po tayo sa verse 14 and then pagdating sa last verse, sabay na po tayo. John chapter 2, reading verse 13 to 25. Sabi po rito sa verse 13, the Passover of the Jews was at hand and Jesus went up to Jerusalem. Kayo po, verse 14. Sa verse 15, in making a whip of cords, he drove them all out of the temple with the sheep and oxen. And he poured out the coins of the money changers and overturned their tables. Kayo po. Sa verse 17, his disciples remembered that it was written, zeal for your house will consume me. Kayo po. Sa verse 19, Jesus answered them, destroy this temple, and in 3 days, I will raise it up. Kayo po. But he was speaking about the temple of his body. Kayo po. Sa verse 23, now when he was in Jerusalem at the Passover fest, many believed in his name when they saw the signs that he was doing. Kayo po, verse 24. Sa 25, sabay na po tayo. Begin. And needed no one to bear witness about man, for he himself knew what was in man. Praise the word of God. Patuloy po tayo manalangin. Ama naming Diyos na dakila, una Lord, we know, alam namin Panginoon na Ikaw yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Sa sandaling ito, Panginoon, pakisiyasat mo munang maigi yung aming mga puso, Panginoon. Kung may nakikita kang mga bagay na umahad lang sa amin ngayong Panginoon, lalo na sa kaguluhan ng nangyayari sa aming panahon, Panginoon, ramdam namin yung pressure, Panginoon. So tulungan mo kami, Panginoon, na hindi ito yung maging hadlang para hindi namin maramdaman yung pagkilos mo sa buhay namin, Panginoon. Bagkus ito yung maging dahilan para mas maramdaman namin at malaman na totoong kumikilos ka sa buhay namin, Panginoon. Tulungan mo po kami sa sandaling ito, Panginoon. Wala kaming kakayanan maliban sa iyo. Sa sandaling ito, Panginoon, lahat ng aming mga niluluhod sa iyo, we believe, Panginoon, sa panahon mo, sa oras mo, tutugunin mo ito, Panginoon. Pero habang inaantay namin yung mga sagot mo, Panginoon, tulungan mo kami. Nabigyan pa ng konting pasensya pa, Panginoon. Konting pisi pa, Panginoon. We believe yung mga bagay na yun, niluluto mo pa, Panginoon. Tulungan mo lang kami na mag-antay sa panahon mo, Panginoon. Nang sa ganon, ma-enjoy namin nang hindi namin sukat akalain yung pagkilos mo sa buhay namin, Panginoon. Sa sandaling ito, Panginoon, maging sa mga taong lingkod na tatayo dito, na lingkod mo, Panginoon, sa harap. Dalangin namin kung paano ka patuloy kumikilos sa buhay nila. Yun yung tignan namin, Panginoon. Bigyan mo rin kami ng puso na receptive pagdating sa salita mo. Nang sa ganon, hindi maglaban yung pride namin at ego pagdating sa salita mo, Panginoon. Na sa tulong ng iyong banal Espiritu Santo, dalangin namin, Panginoon, nabigyan kami ng tapang at lakas ng loob na tayuan yung tama ayon sa nais mo. Maging sa mga kapatiran, mga tao, Panginoon, alam namin na ano yung kanilang pinagdadaanan, may sagot ka na. Tulungan mo lang yung bawat isa sa amin, Panginoon, na makita na yung kasagutan na hinahanap namin, nasa iyo pala, Panginoon.
Sa sandaling ito rin, Panginoon, patuloy naming niluluhod sa iyo yung mga bagay na ramdam namin, Panginoon, especially, Panginoon, sa mga nangyayari sa aming government, Panginoon. We're praying, Panginoon, na magtalaga ka ng tao na aayos sa bansa namin, Panginoon, na naaayon sa kalooban mo. Dalangin din namin, Panginoon, sa sandaling ito, na hindi lang yung sarili namin yung i-ready namin pagdating sa salita mo, kundi sa mga tao pa na wala pang totoong pagkaunawa tungkol sa iyo. Tulungan mo nawa sa pamagitan ng gawaing ito na pinagkatiwala mo sa amin, maging sa mga buhay namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita nila na totoong may Diyos pala. Higit sa lahat, Panginoon, maging sa mga tao na patuloy na nagmamahal sa iyo at nagmamalasakit sa pamagitan ng pagbibigay ng kanilang mga tithes and offering, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na huwag mo silang pagkulangin dahil naniniwala kami hindi mo talaga sila pagkukulangin, Panginoon. Dalangin po namin, ikaw yung patuloy magpala sa kanila, maging sa kanilang mahal sa buhay, Panginoon, ayon sa iyong kalooban sa buhay po nila, Panginoon. Higit sa lahat, itong gawain na to, Panginoon, tulungan mo kami na talagang makita namin kung paano ka kumilos sa buhay po namin. Sa sandaling ito, Panginoon, tanging pangalan mo lamang at pangalan mo talaga ang itinataas namin, wala nang iba. Sa pangalan na makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen and Amen. But I to worship you. All my life I offer you simple melodies of sacrifice. Open hands and open hearts. You're the only one I want. Your presence is my treasure, my delight. Fall like rain, Holy Spirit, fall like rain. Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your glory
our prayer. May I never lose the wonder of your presence. May I always stand in awe of who you are. The beauty and the gift of Your spirit is alive, anything I've ever known. May I never Lose the wonder of your presence. May I always Stand in awe of who you are. Oh, the beauty and the gift of your spirit is alive, anything I've ever known. so fall like rain. Holy Spirit, fall like rain. Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your Glory fall down. so fall like rain. Holy Spirit, fall like rain. Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall down. May I never lose the wonder of your presence. May I always stand in awe of who you are. The beauty and the gift of your spirit is alive, anything I've ever known. May I never lose the wonder of your spirit. May I always stand in awe of who you are. Yes, Lord. The beauty and the gift of your spirit is alive, anything I've ever known. Fall like rain. Holy Spirit, fall like rain. Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall Come on, let's down. ask the Holy Spirit. Fall like rain. Holy Spirit, fall like rain. Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall down. Come on, let's sing. And I remember how you provided, how you held me through the night. And I remember how you sustained me when I stepped in to save my life. And if I knew then what I know now,
I would be still and let you work it out. Sing. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. You were always, always, always on time. You were always, always, always on time. And I remember how you carried when I couldn't take a step. And I remember how you loved me when I couldn't love myself. Jesus, I was lost in the water, but I never went under. You were always on time. Jesus, when I went through the fire, You were right there beside me. You were so kind. you were always, always, always on time. 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 There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. Never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. Never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. Come on. There's never been a day,
higit sa iyong kaalaman. Salamat po, Panginoon, sa katotohanan ito, O Diyos. Kaya po, kami po, Panginoon, bilang mga anak mo, lumalapit sa iyo, Panginoon, katulad ng inawit namin kanina. Panginoon, alam namin, Panginoon, that your Holy Spirit is already in us, Panginoon. But, Lord, we let you work, Panginoon, nang hindi nagre-resist. Lord God, that's katulad ng panalangin namin, Panginoon. We just pray na yung pagkilos mo malaya, Panginoon, sa puso, sa buhay ng bawat isa. Kasi, Panginoon, kung walang pagkilos mo, walang pagbabago sa aming buhay. Kahit ano pang ganda ng programa, kahit ano pang ginagawa namin, Panginoon, but without you, we are nothing. O Diyos, that's why we pray, Lord God, na samahan mo kami, Panginoon, ngayong oras na ito. Binabalik namin ang papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, good morning po. Good morning, church. Gandang umaga po na po. So, tayo po'y dadako sa ating pong banal na communion or tinatawag na Lord's Supper ano po. So, sa Bible po, dalawang ordinansa ang pinag-uutosan na po, hindi po 7, hindi po 12, na dapat gampanan ng isang mananampalataya na isang tao kumilala sa Panginoong Kristo sa buhay niya ano po. Unang pagsunod sa Panginoon ay yung tinatawag na pagsunod sa tubig ng bautismo. Baptism, ano po. Kung kayo isang mananampalataya na tumanggap sa Panginoong Kristo bilang yung Diyos tagapagligtas, ay ikaw po ay dapat sumunod sa tubig ng bautismo. Kasi ipinag-uutos din naman sa Biblia, ano po. Sabi po doon, sa kanyang mga alagad, bautismo ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu, ano po. And even si Jesus Christ ay sumunod sa tubig ng bautismo. Ano po, sa ilog ng Jordan, sa pamagitan ni John the Baptist. Ano po. So, tayo mananampalataya, tayo po ay dapat din po sumunod sa tubig ng bautismo. Pastor, bakit po? Kasi ang pagsunod sa tubig ng bautismo, pinapakita mo yung sarili, nakaanig pala ni Kristo. Ano po, ina-identify mo yung sarili mo sa publiko na ikinikilala mo kay isang Kristiyano. Pag sabing Christians, followers ni Jesus Christ. Ano po? So, tayo po naniniwala sa paglubog. Ano po? Immersion. Ano po? Hindi tayo naniniwala doon sa wisik bagamat iba, ginagawin ganon. Kasi yung paglubog sa tubig na bautismo, pinapakita po doon yung pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus Kristo. Sa mananampalataya, sa paglubog sa tubig, ibig sabihin doon, ikay namatay na sa dati mong pagkatao. Bagong nilalang, ano po, sinasabi sa aklat ng Roma. And then doon sa kanyang pag-ahon, pinapakita din yung muling pagkabuhay ni Jesus Kristo. Na tayo yung mga anak niya, binigyan ng pag-asa. Ano po? And then isa po, ang gagawin natin sa oras ito, yung communion. Ano po, yung pagsunod sa banal na habag. Ano po? Sinasalarawan ito sa ating mga bisita na po na kinikilala natin ang Panginoong Kristo sa kanyang ginawa doon sa bundok ng Kalbaryo na bayuway siya, namatay siya, naparusahan siya, para tayo tubuhin sa ating mga kasalanan. Ano po? Sa magitan ng kanyang banal na dugo. So sabi po dito, ano po? Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinibigay ko naman sa inyo, ng Panginoong Kristo ng isang gabing iyong siya ipagkanulong ay dumampot na tinapay.
At nang siya makapagpasalamat, ay kaniyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At ganoon din naman, hinawakan ng saro, pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang siya ay dumating. Kahit ang sino mang kumain ng tinapay o uminom ng saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Dadapot siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at sa kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang Panginoon. Dahil dito, marami sa inyo ang mahina at masasakitin at hindi kakauntian ang natutulog. Ano po? Dadapat kung ating kilalanin ang ating sarili ay hindi tayo hatulan. Dadapat kung tayo hinahatulan ay pinaparusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayo matulang kasama ng sanlibutan. Dahil dito mga kapatid, kung kayo mga sasalo-salo sa pagkain, ay mga gintayan kayo. So sa sandali po ito, ano po, tayo pimanalangin. Ano bang bagay po ang pakaramdam ninyo ano po, na makakahadlang sa ating paglapit sa ating Panginoon Kristo sa umaga pong ito. Ano po. Ilapit natin sa Panginoon ano po, at hingin natin ng kapatawaran at humingi tayo ng patuloy ng gabay ng Panginoon sa umaga pong ito. Ano po. Tayo pimanalangin. Panginoon, salamat po, O Diyos, sa panibagong umaga, Panginoon, na iyong pinagkaloob, Panginoon. At hindi lamang panibagong araw, Panginoon, pagkus, Panginoon, panibagong pagkakataon para po alalahanin ng iyong biyaya sa amin, Panginoong Diyos. Para po mahagkan, Panginoon, maintindihan yung iyong pag-ibig, Panginoon, sa buhay po namin. At hindi man maarok ng aming isipan, Panginoon, ang iyong pagkakaloob sa amin, Panginoong Diyos. Ikaw po ay manggabay sa amin, Panginoon, sa aming pag-aalaala, Panginoong Diyos. Binibigay namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon, katulad ng iyong sakripisyo, Panginoon, pag-aalay ng buhay para sa amin, Panginoon. Hayaan mo ang aming pagsamba, ang aming worship, Panginoon, ay maging gayon din, Panginoong Diyos, maging karapat dapat sa iyong harapan, Panginoon. Ikaw po ay maitaas sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. I take the bread of life, broken for all my sin. Your body crucified to make me whole again. Hallelujah. I live my life in
Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ay binibigay ko naman sa inyo na Panginoon Jesus ng gabing iyo'y pinagkanulway 50 ng tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat ay kanya pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. I will recall the cup poured out in sacrifice to trade this sinner's end for your new covenant. Hallelujah. I live my life in remembrance. Hallelujah. Your promise I won't forget. Hallelujah. I live my life in remembrance. Hallelujah. Your promise I won't forget. If ever I should lose my way, if ever I deny your grace, remind me of the price you've paid. Hallelujah. I live in remembrance. At gayon din naman, hinawakan ng sarong katapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat Panginoon muli sa oras mong ito, Panginoon, na naalala namin Panginoon ginawa po ninyong sakripisyo sa mundok ng Kalbaryo, Panginoon. Kayo namatay, muling nabuhay, Panginoon, para kami po magkaroon ng kaligtasan at pag-asa. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan po ninyo. Salamat po, Panginoon, sa dugo po ninyo na nabayubay sa krus, sa dugo ninyong nabuhos, Panginoon, sa Kalbaryo, Panginoon, para kami po sa aming makasalanan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kabutihan po ninyo, patuloy na binibigay po ninyo sa mga anak po ninyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming pananampalataya, na patuloy na lumago at maging matatag, Panginoon, sa anumang sitwasyon at hamon ng buhay, Panginoon, habang kami po nasa sanlibutan ito, Panginoon. Patuloy mong gabayan, pagpalain ng bawat isa. Manguna po kayo. Natas po muli na yung pangalan po ninyo sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you.
Hello. Ayun. Ah, nawawala-wala ako. Hello. Ayun. Before celebrating Father's Day this coming Sunday, ayan, we're going to proceed to a very important message. Despite itong sa mga nandun nung Sunday, napakinggan nyo na, pwede na kayo matulog. Ayan po. Title of the message, A Sick Religion, because timely po ito, especially in our times, in giving importance to what is important to God. Kaya po nagiging sick ang religion kasi binibigyan na lang ng importansya ng religion yung kung ano yung pakinabang sa kanila. Hindi na nila binibigay importansya kung ano yung dapat na ibinibigay nilang bagay sa Panginoon kasi yun yung akala nilang importante sa Panginoon pero dinidisregard nila. And this is what the message is all about, which is found in John chapter 2 verse 13 to 25. Binasa na po yun ni Passion po kanina. And then the story, it's all about na kung saan ay si Jesus Christ, pagkatapos siya magpagaling pagkatapos siya i-perform yung kanyang unang miracle, turning water into wine, he went to Jerusalem for the first time in his life. Hindi na pa first time in his life. Kumbaga, first time niyang i-commune yung mga tao doon sa temple. And then suddenly, nakita na lamang niya is what? Although expected niya na yon, pero talagang kinakailangan niyang makita yung sarili niya para ma-perform niya yung dapat niyang i-perform. Kasi galit na galit siya kasi dahil nga ginawa nga pong what? Trading house yung tahanan ng Panginoon. So yun po yung ating pong pag-uusapan sa oras pong ito. So let us all pray. Lord Heavenly Father, thank you for this time, for your word na nabasa po kanina. And Lord, thank you Lord for giving us a reminder, Lord, in serving you, dakilang Ama, sa pamamagitan po ng Lord's table, Lord. Because behind that promise, Panginoon, na yung pagpapala mo. Pero behind naman sa pag-take po namin, dakilang Ama, ay yung sinasabi naming patuloy kaming susunod sa nais at kalooban po ninyo sa buhay po namin. Upang ang buhay po namin na ito ay patuloy po naming may offer sa iyo as a temple of the Holy Spirit, dakilang Ama. Lord, let your word continue to commune with us, Panginoon, and also, Lord, give us the wisdom and knowledge na kailangan po namin to understand your word, dakilang Ama, at gawin ang kalooban po ninyo, kaya bigyan niyo po kami ng courage and clarity of your word, Panginoon, na sundin ang nais po ninyo at patuloy sa buhay pong ito, maitaas lamang pong pangalan po ninyo. Lord, hayaan makapag-aral po kami sa nais po ninyo at patuloy namin makitang liwanag po ninyo. Sa Panginoon Kristo Jesus, Amen po. The Passover. So, yung Passover po, yung pag-cross po ng mga tao into the River Jordan, sineselebrate nila yan yearly. And then the Passover is coming, and then suddenly, si Jesus po went into the, what? Went into the Jerusalem, and then he went straight to the temple, at wala. Ito ba yun? Wala eh. Wala, ayaw talaga. Hindi ito yun. Ayan po. So the Passover, mapapasin po niyo sa verse 14, sabi po, in the temple, he found those who were selling. Ibig sabihin, nasa loob. Nasa loob ng temple, selling. Imagine po ninyo, yung dalawang upuan na yan, matatanggal na yan kasi maglalagay ako ng mga nagtitinda ng hotdog, nagtitinda ng siomay, nagtitinda ng tapsilogan, nagtitinda ng lugaw. Diyan yung entrance na yan. Tapos ito lang tayo, nag-worship po tayo. And then habang nag-worship, nagpapa-praise and worship si Pastor Aniel, may sumisigaw doon, shh, mamaya ka na kumanta, bumili ka muna ng hotdog, di ka pa kumakain. Imagine, the people are concentrating, worshiping in the temple during the Passover. Pero what? Nagagambala sila at hindi sila nagagambala. Bakit? Kasi naging ang pinakamasakit, hindi unang i-time to. It's been what? Years na. It's been decade. It's been a tradition. Naging tradition na nila
na makapasok na yung mga nagtitinda. During the Old Testament, hindi pwedeng pumasok ang mga nagtitinda, nasa labas lang sila. At yung unang performance ng temple, walang nagtitinda until na-corrupt na lang. Bakit? Paano makakapasok ang mga traders sa loob ng what? Ng temple. Kung pahihintulutan sila ng mga what? Yung tatlong mga sangay ng gobyerno nung panahon na yun, the scribes, the Pharisees, and the Sanhedrin. So ibig sabihin, may collaboration po sila. Pagbigyan nyo na kami, magtitinda lang naman kami. Total, yung ititinda naman namin, i-offer yan sa temple sa inyo. I-offer yan, di ba? And so ganito, habang nag-o-offer, para payagan nila, hindi pwedeng wala silang what? Wala silang kubra. Hindi pwedeng wala silang kubra. For them to allow those people to sell inside the temple, ibig lamang sabihin, merong kinalaman ang tatlong sangay na yan. So, ibig lamang sabihin, every time, kaya yung mga prices ng sacrifice na yun, sobrang taas. Bakit? May percentage sa renta, may percentage sa Sanhedrin, may percentage sa scribes, may percentage sa mga Pharisees, and even to the priest, di ba? Bago ka makakuha ng construction, contractor from the government, sasabihin sa iyo ng mga member ng mga Koreano sila eh. Alam mo yun? Sila yung mga modern day Koreans. Yung mga congressman, mga Korean. Di ba? Korean. So ganun. Suddenly, hindi naman lahat, but to some. Kaya sinabi na naman ni Romualdez, hindi lang ako ang mapapahamak, siyam na senador tsaka 115 congressman. So ibig lamang sabihin, yung 100 plus na safe, yung 150 hindi. So the reason why, okay mag-alala, wala naman tayo internet hindi tayo bayad. So ganun po. And then in the temple, so inaalaw nila. So makikita po ninyo, during those times, kung gaano naka-dirty ang celebration ng Passover. Not just the Passover, but the celebration for the Lord. Kaya nagalit ang Panginoon, huwag niyong gawing what? Trading house ito. Huwag niyong gawing den of what? Den of thieves ang aking tahanan. Gawin niyo itong tahanan ng aking Panginoon. This is a house of prayer, not a house of trade. Okay lang, Pastor, kasi uminom ako ng kape. And then suddenly, makikita po ninyo, nagalit po yung mga habang winawasak niya lahat. He drove all those pigeons and what? And even the money. Isipin po ninyo money changers, makikita niyo po mamaya sa mensahe po natin how it was going to be explained. Mamaya po, kung sino yung mga money changers na yan. May implication po yan kung bakit niya winasak po ang lahat ng mga yan. You have to understand, if those things really, bakit? Magsasacrifice ang mga tao, di ba yun yung gusto ng temple? Doon ginawa yung temple so that your sins may be forgiven, mawala. So bakit galit na galit ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus, nag-o-offer na nga ang tao, tinutulungan na nga ng mga traders ang mga tao na mag-offering sa ating Diyos Ama, pero ikinagagalit pa ng Diyos Anak. Ibig lamang pong sabihin, even the offering has a problem. Yung pag-o-offer nila has a problem. Sometimes ganun din po even our offering has a problem. Ganun po. And then yun po yung dinil ng Panginoon. Not just the offering, but how it should be done in a proper way. Proper worship. Di ba? Makikita niyo po yung mamaya lahat-lahat po para maintindihan po ninyo. And then kaya sinabi niya po, sabi niya, verse 21, but he was speaking about the temple of his body. Sa verse 21 po, ano po yung sinabi po ron? Next, yan. Sabi, but he was speaking about the temple of his body. Bakit po? Sinabi niya po, destroy this temple and I will build this in 3 days. And then yung mga nag-government official, loko-loko pala to 46 years nga namin binil din, tapos ikaw 3 araw lang. But he was speaking about the temple of what? Of his body.
Kaya naging templong katawan natin kasi siya mismo, nagkatawang tao, sinimulan niya na isignify ang kanyang katawan bilang templo ng Diyos. Dahil tao siya, He is the first fruit of all living. Lahat ng what? Lahat tayo kinakailangang sumunod. Na ikaw ay templo ng Diyos. Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo, kapatid, templo ka pala? Di ko alam. Isa ka palang templo. Di ba? Temple ka pala. Your body is the temple. Nananahan ng banal na spirito. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, kapatid, sipin mo, bahay ka ng Holy Spirit. Wala tayong gagawa. Ganun talaga eh. Di ba? Now, next line. Sabi ni Wayne Oates po, sabi po ron, having no religion is bad. Walang problema. But, pakibasa nga, having the wrong religion is even worse. Nasa pangit ba yung religion natin? Nagtuturo ba ako ng mali? Simula Sunday, magtuturo na ako ng mali. Alam ba, marami tayong simbahan na alam na nagtuturo ng mali. But still, di ba, naalala ko noon, nung ako po ay nasa philosophy of mission, na subject po, si Pastor James, pinahanap kami ng mga weirdong religion. Na i-research po namin. And then, dyan sa may welfare bill, kasi dyan ako nagba-Bible study, meron kong pangalan, si Ate Ara, pag kailangan ko ng Bible study, siya po nagbibigay sa akin, Ate Ara, wala pong Bible study. Tara, sumama ka. Mag-Bible study tayo. And then suddenly, doon sa loob na yun, meron palang isang church na medyo weird. Sa sobrang kawirduhan, pero okay naman. Kasi, di ba si Jesus Christ, di ba nung nag-pray siya, naalala mo, lumuha siya ng dugo, di ba? Kasi sobrang tinsin siya. Yun daw, para daw kausapin ka ni Lord, pagpalain ka ng Panginoon, kinakailangan, in that prayer, kinakailangan ma-experience man lang daw, lumuha ng dugo. Ginawa ko, sinugatan ko yung dito ko. Dilo ko lang. Para makapag-usap, pinayagan nila ako, talagang wailing sila. Magtataka ka doon sa church na yun, may mga foam. Tapos talaga sarado kasi sobrang tindi nung ano. Di ba? Kayo nga naiingayan dito sa ano, di ba? Sa musical instrument, sa mga matatanda, di ba? Naiingayan kayo. Mas grabe nun. Walang musical instrument doon, pero sobrang ingay. Panginoon! Sipin mo lahat tayo ganun, no? Sipin nyo. Ilan tayo dito? Mga 90 tayo. No? Susumay ka. Sigaw lang tayo ng isa. Isa lang tayo. Sigaw lang ng isa. Isa lang. Para lang makita ninyo kung ano yung naririnig ko nun. 1, 2, 3. Yan, no? Sipin ninyo. Sipin nyo, halos wailing sila eh. Wailing prayer ang ginagawa nila. And, sipin po ninyo. So, walang problema sa prayer na ganun. Di ba? Walang problema. But the problem is that, yung sistema, sipin po ninyo, kapag may pumasok na ibang hindi mananampalataya, gusto mag-church doon, narinig agad sigawan, maguguluhan nyo. Katulad niya, si Danny, nagsigaw lang tayo, umalis na agad. Di ba? Di ba? So, ganun talaga eh. And then suddenly, yung brother-in-law ko si Pastor God, sa may Bulacan, ang pangalan nun si Apo. Diba? Kulto. Para sang ermitanyo. Ang problema, diba, kahit makita ka ng nakatrahe de boda na yung white straight tapos naka pang-ermitanyo, susundan mo ba yun? Diba? Susundan mo ba yun? Magiging tigasunod ka ba nun? First look, first glance, di ba? But the problem, nung time na yun, may 40 followers. Di ba? May 40. Kaya sabi rin ni Wayne Oates, having no religion is bad, but having the wrong religion is even worse. Nasa maling samahan ka, na akala mo inilalakad ka sa kalooban ng Panginoon, pero hindi pala. Dinadare ka sa kalooban ng Panginoon, pero hindi pala. Di ba? Next week, compulsive offering.
Hindi ka na mapupunta rito. Yung sapilitang offering, bawal ka lumabas ang pito nang hindi ka naglalagay sa alkansya namin. Walang ganon dito So yun po sinabi niya. So ano bang nangyari? Bakit ba naging bad religion nung panahon na yun na si Jesus Christ sobrang galit? Tahanan naman ng Diyos na yun, pero bakit galit na galit siya sa mga tao? Ang ginagamit naman, tahanan ng Diyos, ang pinango-offering naman, yung tamang sistema, bakit saan nagkamali? Ito po yung mga bagay na ginawa po ng mga Hudyo. What really happened? Una daw po, yung mga Jews has lost sense of three things, yung awe and respect to God. When we say, hindi na sila nasisindak sa pangalan ng Panginoon. Saying the name of the Lord Jesus Christ is nothing to them. Hindi naman nila kilala. And even the what? God, you have to understand, yung mga dati nagtatranslate ng Bible, yung nagtatranscribe, wala namang kasing Xerox copy nun So kinakailangan nilang ilagak sa ibang papyrus paper para yung old, kung masira man, meron silang bago. And then yung mga writers sa mga Bible po nun, hindi ka basta-basta ikaw ay pwede magsulat. Talagang kinakailangan what? Kumbaga parang sa course, kumbaga sa doktor, kumbaga hindi ka naman pwedeng mag-medical something surgeon hangga't hindi ka surgeon, di ba? Hindi ka nakapasa, di ba? Isipin mo na lang. Kaya minsan minsan may mga bagay, next time na lang 'yon. Di ba? Okay lang ba sa'yo mag-opera sa'yo? Sir, may balik ka, pero ako po mag-o-opera sa'yo, karpintero po ako. Okay lang po ba? Pareho lang naman po yun Yung kutsilyo niya, may cutter po ako. Yung pang-clamp mo, may clamp din po ako. Yung pangkahoy. Diba? Mabubunot ko po yan. Pero karpintero po ako. Sino magpapa-opera? Ganon din po sa Bible. Hindi po basta-basta kung sino-sino lang yung pwede magsulat. And those who've been writing the Word of God during the Old Testament times, kinakailangang iligo muna nila. It's either they need to wash their hands, they need to, kinakailangan sila, or ang pinaka-worst, kinakailangan nilang maligo before putting the word, the name, God, Yahweh, El Shaddai, whatever name that is what? Name to God, kinakailangan nilang iligo muna, maghugas muna sila before they put in the papyrus paper the word of God. Until na nawalan na sila ng respeto sa pangalan ng Diyos. Why? Everything is normal. Marami ng papyrus, marami ng paper. We can hear the word of God. Kaya nga kami mag-o-offer kasi para marinig namin ang salita ng Panginoon Anong mali doon? But, these people, wala na silang respeto at wala na silang sindak sa pangalan ng Panginoon. Hindi na sila nasisindak sa pangalan ng Panginoon. Pangalawa, of the cause, wag ka muna ilipat. Yan. Of the cause of religion, hindi na mahalaga yung samahan. Bakit? Ang dami na nilang isiningit Di ba? Para sa gobyerno, dami ng in-insertion. Ang dami nilang pinagagawa na to the point, yung best religion ng Panginoon, hindi na naging importante. Yung unang-unang religion na itinatag ng Panginoon during the Old Testament, na kahit wala namang pangalan, pinangalanan na lang natin na honestly, sila Judaism lang kasi because they are Jews. Pero honestly, wala rin pangalan yun. But yung principle, hindi na naging mahalaga. Kaya yung religion na yun, nawalan na ng importansya. Diba? Ngayon, di ba? Sa atin, bakit yung sama natin? Konting doktrinang problema, maghihiwalay. Walang patawaran. Di ba? Nagkasala, oo, pero may certain point kapatawaran. Ayoko na sa church na yan, natisod na ako. Di ba? Pero bakit ka ba natisod? Sa sarili mo kagagawan. Di ba? Hindi maisip ng mga tao maalis na sila yung may kasalanan doon. De, pastor, yung church, hindi mo mapatawad. Ba't ang church na nagpapatawad? Pag nagpunta ka rito, magpa-restore ka, mapapatawad ka. Bakit ang church, pagdating sa ibang mga tao na natisod, hindi nyo mapatawad? Ilang taon na kayo natisod yung church yan? 20 years ago?
15 years ago na kayo natiso doon simbahan na yun, di nyo pa rin mapatawad? Nasa tama naman yun. Maintindihan ko kung mali. Diba? I could details a lot of talagang kulto talagang simbahan, but I'm not going to say that. Pero mayroon eh. Pero tayo ba, kulto ba tayo? Hindi naman akong sinasamba ninyo eh, nung pangit-pangit ko eh. Diba? Gwapo lang ako sa harapan ng asawa ko. Diba? And then for the outsiders, the testimony, bakit? Ba't ako mag-o-offer? Kung mag-offer to, ganun-ganun. You have to understand, that is why, if there's a word in the Old Testament na hindi masyadong na-emphasize, na masyadong in-emphasize sa New Testament, alam niyo po kung ano yung word na yon? Repentance. Kasi ang tao walang pagsisisi. Kaya doon ang point na wala na silang respeto sa Diyos kasi yung offering nun, pag-offer ko, napatawad na ako ng Diyos, okay, back to zero ang kasalanan ko, pwede na uli akong gumawa. Kaya kahit offer ng offer, yung mga ibang nakakita, offer na offer, wala namang pagbabago. Punta ng church, wala namang pagbabago. Pagpunta sa church, paglabas, wala. Walang pagbabago. It's nothing. Diba? Kaya naalala ko nung meron akong napagalitan naman ng mga Sabi niya, yung anak ko, ganyan, yung kabataan na to, pumasok siya, di naman nagbago. Ganun pa din. Sabi ko, Nay, ilang beses po ba nagsisimbang isang tao sa isang taon? Ay, namalay ko. Nay, 52 lang. Misa nga 48 lang eh. 48 times lang sa isang taon. Sabi ko, Nay, may nag-aaral kayo? Nag-aaral po ba kayo dati? Oo, hanggang kailan kayo? Umabot. Ay, hanggang lang ako, elementary lang ako. Hindi po kayo nakatapos ng elementary. Hindi. Pero Nay, araw-araw po ba kayo pumapasok ron? Oo, araw-araw ko pumapasok hanggang kailan? Hanggang grade 5 po. So, ibig sabihin, 1, 2, 3, 4, 5. 5 taon kayo nag-aral, Nay. Nay, magaling kayo sa math? Hindi. Oh, bakit ganun? 5 taon kayo nag-aral ng math, di kayo marunong. Bobo kayo sa math? Ano ibig ko sabihin? Yun ang sinasabi ko, bakit kayo nag-aral ng 5 taon, halos nag-aral tayo ng ilang sino pa rin dito mathematician, matinding mathematician, graduate na ng college? Magaling kayo mag-English. Math, yung may mga algebra pa, algebraic expression pa, mga ganun. Diba? Di ko alam na nagsasalita pa lang algebra, no? Kasi sabi may algebraic expression pa. Ano katawagin ganun? You've been to college. And then why expect a person na nagsimba lang ng isang beses sa International Bible Church Ulo, kinakailangan paglabas na bago agad? Yung taong nag-aral ng mula grade 1 hanggang 4th year college, hanggang ngayon hindi pa rin marunong mag 1+1. Bakit po? What I'm saying is this, even the people here, I know mahirap magbago at mabago, pero pinipili po yan. And the people, the Jews, wala nang importansya sa kanila ang mga tao sa loob at sa labas kasi they really don't change. They don't repent. They just sacrifice. O ginawa ko yan, okay na yan. Nandito na ako sa church, okay na yan. Present naman ako, okay na yan. Hanggang sa maging common na ang church sa kanila. So these 3 things that had happened in the New Testament times, nangyayari rin po sa atin ang mga bagay na ito. The Christians, first, yun. Ano po, pakibasa nga, the Christians lost their sense of awe and reverence for God. The moment God, church, and the Bible become rather ordinary. Wala na siyang dating sa'yo. Ang Diyos na sinasamba mo nung tumanggap ka sa Panginoong Hesukristo, kaya mo lang tinanggap kasi sinabi sa'yo, pag tinanggap mo si Kristo, pupunta ka ng langit. It's still, sa'yo pa din ang kabig.
The church, kaya na ako nandyan, wala lang, para lang masabing Christian ako. Para lang nag-join lang ako. Kailangan kong salita ng Panginoon kasi Monday to Saturday, puro ako trabaho. Kailangan ko ng Word of God ng linggo. Sa'yo pa rin, para sa'yo pa din. The Bible, ba't ko babasahin yan? Anong meron sa akin yan? Wala naman nadadala sa akin yan eh. Wala naman nagagawa sa akin yan eh. Kapareho rin na ng libre yan. Babasahin ko na lang sa Facebook. Pupunta ako sa may search, lagay ko Bible verse, yun na lang babasahin ko sa Facebook. But really not giving importance to the Word of God. And that's the problem of the Jews during those times. Kaya hindi na what? Hindi na talagang matindi yung dating. Kung ganun na bakit? Magiging common na ngayon. If it's common in the first century church, it will be common in our what? In our time today. Ang problema, huwag niyong gawing what? Itong bagay na ito, sa inyo ay wala ng sense of awe and reverence for God. Na kayo mismo, si Eric mismo, na ang salita ng Diyos, yung moment ko kay God, wala nang yun. Madalang nga yun eh. Minsan nga, wala pa sa isang buwan eh. Wala akong moment with God. Kasi ang moment ko lagi sa pamilya ko, sa pagpapaaral ng mga anak ko, kung paano ko pakakainin, kung paano ko babayaran ng kuryente, wala akong moment with God. So bakit ko bibigyan lalo ng importansya ang church at ang kanyang salita, even to God the Father, whom I am worshiping? Wala namang dating sa akin to. And that is the Christians right now. Ito na ang maraming Kristiyano ngayon. Madami na sila. Huwag ka nang dumagdag. Eric, huwag ka nang dumagdag sa kanila. Bigyan mo naman ng importansya ang Diyos sa sinasabi mong kinilala at tinanggap mo na nagbigay ng bagong buhay sa iyo at patuloy na binabago ang buhay mo. Hayaan mo ang church, alam ko hindi perfect ang church, pero at least authentic ang church na dinadaluhan mo. Na pinipinpoint ka sa kalooban ng Diyos, hindi sa pangsariling kapakanan ng church na yon at ng what? Kung pangsariling kapakanan, dapat mayaman na tayo. Diba? Wala nga tayong internet eh. And then the Bible. Hindi ako basta-basta mag-preach. Hindi kami basta-basta mag-preach ng kung ano-ano lang. You need to see to the Word of God. Para pag uwi mo, mabasa mo man lang. Sinabi ni Pastor ganito, pero at least para gusto kong basahin yung connections na yun. Diba? The Christians had lost their sense of awe and reverence. Yung takot, wala ka ng takot sa Diyos, wala nang takot si Eric sa Diyos, wala nang sindak ang pangalan ng Panginoon. At wala nang pakikitalima ang pangalan ng Diyos kay Eric. Kaya wala na akong respeto talaga sa Panginoon. Yeah, I'm a Christian. I'm a follower. I'm saying that every day. I am a follower of Jesus Christ. But deep sense, if God is going to search my heart, He knew that I don't give reverence or awe in the name of the Lord Jesus Christ. That is why it's a problem even though God has given us 6 days, I have given you to work, but at least one day, give it to me. At least that one day. And God is right now, God is not even asking for you to give that day to Him. He's just asking for an hours of your time. Andito ka, yung isip mo nasa iba pa rin. Nakalipad pa rin kung saan-saan. Andito ka, yung mata mo nakakita ka ng may galit sa isang tao, dito ka lang nakatingin kasi ayaw mong tumingin dito kasi nandun yung galit mong tao. Pero mag-worship ka, pero bibigay mo yung sarili mo sa Panginoon, pero pagpasok mo dyan, sobrang dumi ng puso natin. Even I. Hindi lang po kayo. Ako, lahat po tayo. Why? Kasi doon po nagsisimula, the moment you enter into that door,
Do you really give importance to the name of the Lord our God? Binibigyan mo ba talaga ng importansya ang pangalan ng Panginoon sa pagpasok mo dyan? Hindi pa so in-invite lang po ako eh. And I hope sana maging importante na sa'yo ang pangalan ng Panginoon. The church, every day, the Bible is always in your house. Buti pa yung mga anay na pumapasok sa mga pages ng mga Bible na babasa nila yung letra. Kinakain pa nila. Di ba yung sabi ng Lord? Di ba yung sabi ng kainin mo ang aking salita? Yung mga anay sa loob ng Bible mo, kinakain talaga yung salita literal. Hindi mo mabuksan. De, pastor may cellphone ako. Kalokohan! Huwag niyo akong pinagloloko na nagbabasa kayo pagising ng Bible, kuha ng cellphone, basa ulagad ng Bible, ha? Kalokohan yun. Ha? Pastor, yung ako, hindi praise the Lord ko, ikaw yun. Sana all. Diba? The moments for God, the moments for the church, the moments for the Word of God, hindi na extraordinary. It becomes ordinary. Bakit? Ano po bang sinabi sa verse? In the temple, He found those who were selling. Back tayo sa verse 14. Pero if you have your Bible, di ko na po nilagay. If you have your Bibles with you, turn it on verse 14. Sabi ron, in the temple, He found those who were selling oxen and sheep and pigeons, and the money changers were sitting there. Sipin po ninyo, wala nang importance ang worship sa temple. Ang importance yung mag-offer ka. Pagkatapos yung mag-offer, ibigay mo sa money changer, and then umalis ka na kasi tinanggap na yan ni Lord. Di ba yun ang nagiging natural natin? Pag-attend ng church, Lord, umattend na ako ng church. Paglabas, wala kang natutunan. Wala kang man lang nakuhang bagay na galing sa Panginoon. Kasi ayaw mo pa yung preacher. Diba? Naalala ko nung si Ate Claire po nagkwento, si asawa ko po noon, may tumatawag na literal, naalala ko noon, sa IBC, tatawag, sino pong speaker? Kaya hindi ako naglagay ng telepono rito. Meron tayong telepono, pero hindi ko sasabihin ng phone number. As in, tatanungin pa, hello, good morning, IBC, who's this? Ito po si ganito, si member na ganito. Ano po mapaglilingkod po namin? Sino pong speaker po mamaya pong umaga? Pag iba, sige po, next week na ako attend. Literal. Ganun po talaga. Namimili ng speaker. Di ba? Sabi po ron, in the temple, He found everything. Sipin po ninyo, people are going to worship. Pero dahil yun na yung naging kalakaran nila, yun na yung natutunan nilang worship. Mag-sacrifice lang. Not leading them to repentance. The Christians lost their sense of awe and reverence for God. Na-lost na ba natin yung awe and reverence na yan sa Panginoon? And I hope and I pray, hindi. At lalo pa, sabi nga doon sa Bible, fan the flame. Yan ang pagningasin mo sa buhay mo. Pastor, wala naman akong nakukuha Hayaan mong wala ka munang makuha. Hayaan mo ang Diyos muna ang makakuha ng marami sa'yo. Dahil pag gumanti ang Diyos sa'yo, grabe sa iniisip mo. If you're going to start to make God as an extraordinary person in your life today, ordinary life will be gone in your life in God's time. Pangalawa po, Christians, pakibasa nga, has lost sight of the cause of commitment. Following Christ and belonging to a church had become a cheap. Wala nang kwenta. Verse 16, ano sabi po ron? And He told those who sold the pigeons, take these things away. Do not make my Father's house a house of trade. Diba?
May mga churches, the reason why they go to church kasi may mga ka-meeting sila ng mga businessmen. May mga church kaya sila nandun kasi nandun yung barkada nila. Kaya sila nagpunta doon kasi nandun yung mga kaibigan nila. Kaya sila nandun doon kasi bakit? Kasi may nakukuha sila. But they were never there to really, at least, pinpointing their hearts to God. Lord, the reason why I'm here because of you. And I hope and I really pray that we could, every Sunday, we could say that. Wag po, Pastor, di ba dapat every day? Binigyan na nga ho tayo ng excuse ni God eh. 6 days I have given you work and 1 day just give it to me. Pero yung 1 day, hindi pa natin maibigay yan. Yung isang araw na yon, yung 2 oras na yun na hinihingi ng Panginoon sa'yo. Diba? Kaya sigurado yung mga naka-online ngayon, bad trip. Hindi sila naka-online eh. Maghahanap sila ngayon ng iba. Diba? God is just asking for 2 hours. Bakit? Mga kapatid, hindi ako mahaba may Lord's table tayo Nag-preach ako 10-10 sabi ko, haba ni Pastor, nag-Lord's table tayo. Haba ng program natin. Buti ka tinanggal pa yung choir eh. May choir pa ba? Mamaya. Next pa? Okay. Sino ba speaker next week? Hindi ako eh. So bakit po? Following Christ and belonging to our church have become a cheap. Sobrang what? Wala nang kwenta. Diba? Tapos na ako dyan. Di na ako pwede dyan. Ayoko dyan. Mahirap eh. Yung madali lang. When was the last time you really followed the Lord Jesus Christ? Not on a cheap way. Naalala ko nung nasa, when I was still a IBC, lead youth pastor na IBC po, meron lagi ako isang program na ginagawa. The youth will play. Maglalaro sila sa Mega Mall. Once a month po yun, maglalaro sila sa Mega Mall. And then may Team A, Team B. Tapos meron silang flag dito. May mga parapernalya. Isa lang naman. Kasi yung Team A, nasa building A, yung Team B, nasa building B. Habang mag-share kayo ng salita ng Panginoon sa mga kabataan, gagawin nila, merong tag yan. Pag nakuha, yung talo ka na. Ngayon, mas maluwag ka mag-share. But every time may mag-share, kahit nakabawal mong kuhanin yung niya, once na nakita mo nag-share. Then there's dalawang young people kami noon na talagang pinagkagasusan nila. Kasi yung kausap nila, gusto nilang kausap, kaya lang may kamit po kami sa McDo. Nagpunta sila ng McDo. And then pagpunta nila doon, yung kamit ng dalawa, mayroon pang 2 kamit. Hindi pa sila nag-order. And then sabi ng dalawa, wag na kayo kami mag-order, magtsikahan na lang tayong 6. Then guess what? Yung 4 ay tumanggap sa Panginoon. Gumastos, but for the Lord's sake. Diba? I'm not saying na gumastos, but when was the last time na sinunod mo at ginawa mo yung kalooban ng Panginoon na alam mo sa sarili mo na walang kwenta yun, na hindi walang kwenta yun. Hindi yun cheap. Bakit? Kasi sa iba, hindi kayo yun mga kapatid, nandito kayo eh. But it's a warning. Sa iba, entering into that door, napakahirap pa sa kanila. But they were members. Why? Kasi, nung kalakaran ng Hudyo, kalakaran na ngayon. Walang kwenta na ang pagkilala at pagsunod kay Kristo. At yung maging belong ka in a church, not in a building, but in a community of believers, wala na rin kwente. Bakit? Pastor, yung mga nalito, wala naman mag-away-away lang eh. But I'm telling you, church is not perfect. But if every person
kung paanong what, di na sila babawasan, hindi nga babawasan, titigilan. Naalala niyo yung chapter 8 na to, John chapter 8? Yung sinabihan niya yung babae na adulterer. Sabi niya, ba't wala na, nasa na sila? Panginoon, wala na pong bumato, nagsialisa na po sila. Si Jesus ba may karapatang bumato? Yes, wala siyang kasalanan. Pero sinabi niya, even I am not going to throw any stone at you, but at least sin no more. Mga kapatid, if this is going to be our devotion, yun yung hiling ko, everyday maging devotion natin, everyday yan. Yung reminder na yun, 3 words na yan, sin no more. Kung bibigyan natin ng importansya sa buhay po natin, magagawa po natin ang kalooban ng Panginoon sa buhay po natin. Not in a normal way, but in an ordinary way. Kasi bakit? Nagiging kalakaran na. Magkasala ka, humingi ka ng tawad. Magkasala ka, humingi ka ng tawad. Paulit-ulit. Natural na yan sa Kristiyano. But God said to the woman, sin no more. Kaya winasak niya ang temple. Natigil ba? Naulit po uli, mga kapatid. The story of John chapter 2 and Luke chapter 21 is different. Naulit yan. Kasi nung pagkatapos siyang wasakin ng lahat, nagibaba yung mga tao. Uy, sinabi ni Kristo, tigilan natin. Pero hindi naman eh. Pag babasahin niyo po ulit, Luke chapter 21, yung mga naulit-uli. Still nagbebenta. Doon na mas lalo nagalit ang Panginoon. Di ba dapat pinatawad niya? Pero hindi, mas lalo nagalit. Why? He is so sick when a religion is what? Ayaw nang mabago at magbago. He is sick to the church. Banal pag linggo, Monday to Friday, Sabado, demonyo. He is sick to that. What God is asking, anak, pag ikaw naman ay hindi nagkasala, hindi gagawa, sino ba magpapala sa iyo dyan? Ako din. Pag nahirapan ka, kanino ka rin lalapit? Sa akin din. Patatawarin kita. I-restore kita. Pero bakit kita kinakailangan i-restore? Kung pwede naman simula, huwag ka na magpa-restore, kundi patuloy kang healthy sa paglakad sa akin. Now, in your heart, is following Christ and belonging to a church is a cheap thing. Wala bang kwenta na ngayon sa puso natin? Ang pagsunod sa Panginoon? Kasi kung yan, bibigyan mo ng importansya paunti-unti ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Next. Next screen. Pakibasa nga po. Begin. Nothing short of total commitment will satisfy the Savior. Ang kalaban natin sa pagsunod sa Diyos ay ang sarili natin. Ang sarili natin. Pastore, ang hirap ng buhay. Ang tanong, kanino ka rin ba lumalapit? Alis hindi ka naniniwala sa Diyos, wala na tayong magagawa dyan. Pero kaya nga sinabing maniwala ka sa Diyos eh. Pagtiwalaan mo Panginoon eh. Sino po ba rito ang simula pala nung sanggol, maganda na buhay nyo? At ngayon, sino ngayon talagang magsasabi, maganda ang buhay ko? Sa mundo, hindi. Pero sa Panginoon, oo, tama. May pag-asa tayo sa Panginoon eh. Si Dietrich Bonhoeffer, siya pa nagsalita niyan. Bago niya sabihin yan, siya ay dinakip. Kasi isa siyang pastor ng World War II sa German. At ayaw niya yung war na yan kasi alam niya yung prinsipyo na gagawin ni Hitler. Isa siya sa mga nagpakalat ng about Christianity during that time. Pero dahil hindi nakikinig si Dietrich Bonhoeffer, pagkasabi ng mga words sa ito,
During the World War, pinahuli siya. At dahil hindi dinideny yung mga bagay ito sa pag-follow kay Jesus Christ, pinapatay siya. That's it. Tinawag ka ng Panginoon bilang kanyang anak. Dahil anak ka na niya, kaninong apelido na ang kinikere mo in a spiritual way? Pangalan niya. Kaya minsan, sa pagkakamali ni Eric, pag alam niyang hindi marerestore ang pangalan ng Panginoon, pinipigilan ka niya. At kapag nangyari niya, dinidisiplina ka niya upang hindi na maulit. Parang kasalanan ay hindi maging paulit-ulit sa buhay po natin po. Then pangatlo, as lost spirit for the outsiders. Verse 1, a money changer, a money broker in the court of the Gentiles in the temple of Jerusalem. Isipin niyo mga kapatid, pastor ako, International Bible Church, pero tinuturo ko ibang Bible. Okay lang? Yun yung naging problema ng temple na yon. Why? Yung mga nag-o-offer na Jew is what? Sinaside nila yung pananampalataya nila, isinasanggalang nila yung kanilang pananampalataya sa isang Gentile na hindi naniniwala sa Diyos ng mga Hudyo nung panahon na yon. Anong pakialam ko sa Diyos ninyo? Ang pakialam ko lang, magbenta ako. Isipin po ninyo, every time a Jew will go to the temple, and because they are selling all the different kinds of what? Animals that needs to be sacrificed to the temple. Anong ginagawa? Kapatid, Kim, halika rito. Kilala kita. Magsasacrifice ka? Oh, eto, anong kasalanan mo? Anong range ang kasalanan mo? Ganito ba? Ito ay offer mo. Sila ang nagde-decide kung anong klaseng hayop ang isa-sacrifice mo. But they are Gentiles who don't care who is God in their lives. Wala silang pakialam sa Diyos na meron ka. Pero sila nagdidikta kung anong isa-sacrifice mo sa Diyos na hindi nila pinapaniwalaan. Ikaw lang naman ang naniniwala dyan. And sometimes, ganito nangyayari sa mananampalataya. Sa sobrang distrust nila sa church, kumbaga isinasanggalang na lang nila yung pananampalataya sa sinasabi ng kung sino-sino. Sinabi ng ganito sinabi ng ganito Yung paniniwala ko, mas mabait pa nga yung ganito kaysa kay pastor si pastor, ganito yan ito, wala You put your faith into someone who don't believe in a God that we have believed in, and then putting them into the pedestal na parang sinabi mo, ang ganda nung counseling nito, kahit hindi naniniwala sa Diyos, kahit hindi malapit sa Panginoon, kahit walang pananampalataya sa Diyos. Marami ng Kristiyanong ganyan. Kaya nawawala sila. Ayun yun, ano sabi doon? Sabi doon sa sabi doon sa verse 40, kulit nun Anong sinabi doon sa and the money changers sitting there. Trono niya na. Yung temple. Yung templo, trono ko to Permanente na ako dito. Sitting, naka-4 na ako rito. Kinikilala na ako ng mga tao. Kaya pag mag-o-offer ka, akong bahala sa'yo, bilhin mo lang to. Itong tamang offering mo. Di ba ganyan na maraming Kristiyano ngayon? Dumedepende sa sinasabi ng kung sino-sino na parang pakiramdam nila na yung taong sinanggunian nila, yung nagsulat nun, yung vlogger na yun, akala mo ganun katindit kalapit sa Panginoon para diktahan ang simbahan. Yung tunay na simbahan, At ang pinakamasakit, maraming Kristiyanong naniniwala. Kapatid, huwag ko tayong maging ganun. Do not put your faith into something, into someone that who says, ay bawal yan, hindi dapat ganyan. Check it to the Word of God. So yung Bible hindi maging ordinary sa inyo. Nagiging extraordinary yung sinasabi ni Facebook, yung sinasabi ni Instagram, sinasabi ni, ano ba yun?
Kung ano man yun, social media. Diba? Diba may sabi nga na, tell them the truth. If no one's going to tell them the truth, the lie will become truth to them. If no one is going to tell that truth to that person, the lie that will come to that person will become truth when time, what? Comes by. Pag lumipas yung oras, yung mali na yun, yun yung pinakamasakit. The money changer, the money broker in the courts of the Gentiles. What? In the courts of the Gentile, in the temple of Jerusalem. Ito pong pinakamasakit sa temple nun. Meron ng office ang Gentile sa templo ng Jerusalem nung panahon na yun. Kapatid, that is why the Bible, we really need the Bible every day, the Word of God. Yun ang magbibigay ng warning sa atin. Konting buklat-lat ng Bible. Konting basa lang ng konti. Yung konti na yung pag naipon, parami na ng paramihan. Parami na ng padamihan. Next. What? The church can become a club po ba tayo? Di naman po no? Everyone is invited. Religion gets sick when people turn inward and do not look outward for the sinners. Ano nangyari? They let the Gentiles to have an office to the temple of Jerusalem, but the scribes, the Pharisees, the priests, didn't do anything to change the lives of those Gentiles. Na sila yung may hawak ng salita ng Panginoon, pero wala silang kapangyarihan para i-convert ang Gentile na ito. But they give an office to those Gentiles. Binigyan nila ng opisina ng Gentiles, pero hindi nila man lang, kinonvert man lang, dito na kayo sa amin. Hindi man lang nila sinabi, bago kayo magkaroon ng office dito, dapat maging Jewish muna kayo. Maniwala muna kayo sa Judaism. Walang ganun Because they presented money, nice po namin. Total, sa loob naman, nasa labas kami nagbebenta, ipasok na lang kami sa loob para yung lahat ng pumapasok sa temple, alam na nila yung bibili nila. Hindi yung nasa labas pa, nabubuhatin pa nila. At least ito, rekta na, offering na agad sa Holy of Holies. Grabe, no? Mga kapatid, when was the really last time? Naalala po niyo yung preaching ko, yung win the loss at any cost, just the importance of one. Bibili po ako by next mayroon po na dyan, parang corkboard. Ipopost po natin yung pangalan ng taong yun na gugugulin nyo sa loob ng isang taon para ma-invite ninyo sa tamang pananampalataya. And we're going even to pray for that. Bakit? Ang dami ng dumaan ng mga taong dapat na-win ninyo na sa Panginoon. But because we don't give importance to the life of those outsiders sa ginawa ng Panginoon sa inyo, and we just keep living on the way we want to live. Kaya hindi makita ang Panginoon sa buhay ni Eric kasi pinili ni Eric na gawin pa rin niya yung buhay niya kung ano yung dati. Pero gusto natin maging ilaw, hindi ho pwede. Starting today, and I hope, next 2 lines, ayun na lang. Wala talaga Ay, hindi ko pala nailagay. Sorry. Wala na pala. Ay, hindi ko pala ito na-send. Okay. Make it important to your life. What is important to God. So you can have an assurance that the favor of God is upon you. Again, make it important to your life what is important to God. So you can have an assurance that the favor of God is upon you. Meron po ako isang verse, pero I want you to
really open Proverbs 8. If you have your Bibles with you, Proverbs 8. Sana ito po yung maging ano nyo po mamaya. Proverbs 8, reading verse 32. Kasi po yung verse 23, actually, mula verse 23, ang Panginoon nagsasalita niyan. Kaya makikita po natin that the Lord Jesus Christ is with the Father before the beginning of time. And then, He suddenly switched His word. Pakipost nga po yung mga anak. Proverbs 8, reading verse 32 to 35. 32 na, 32. Sabi po, "O now, O sons, listen to me. Bless one who keeps my," what? "Those who keeps my way. Hear instruction and be wise, and do not," what? "Neglect it." Verse 34. "Blessed is the one who listens to me, watching daily at my gates, waiting beside my doors." And what is that? Verse 35. "For whoever finds me finds life, obtain favor from the Lord." Yung verse 34 po, "Watching daily at the gates, waiting beside my doors." Despite of being busy, doing what? Your life chores. Alam ng Panginoon, may pamilya ka, alam ng Panginoon, meron kang importanteng ginagawa sa buhay mo. Binibigay yan. God gave it to you. But at least, during the time of your life, watching daily at my gates and waiting beside my doors. Hintayin ninyo ko. Watch me. Because kapag natagpuan ninyo ko, verse 36, "But he who fails to find me injures himself. All who hates me love death." Mga kapatid, marami tayong kilalang ayaw sa Diyos. Huwag na tayong pumanaw. Huwag na tayong pumanig doon. Amen? Tayo po tayong lahat. As we bow our heads as we pray, Lord. Cheap na ba ang pagsunod sa Panginoon sa buhay mo ngayon? Very cheap na ba ang pagsunod mo sa Panginoon ngayon? Wala na bang dating sa iyo ang pangalan ng Diyos sa buhay mo? Wala na bang dating sa iyo ang samahan ng mga mananampalataya? Wala na bang dating sa iyo ang salita ng Diyos? Wala na rin bang halaga sa iyo ang mamuhay ng tama at piliin ng tama at subukang gawin ng tama upang iwaksi ang mali at huwag nang gawin muli ang mali upang hindi para sa sarili mo, upang makita ng ibang tao sa paligid mo ang Kristong sinasabi mong sinusunod at sinusundan mo. It's time to choose. Hindi sa pilitan, piliin. Pinili ka ng Diyos. Pinili mo ang kaligtasan niya. Bakit hindi mo mapili ang mabago ang buhay mo sa pamamagitan niya? As we bow our heads, close our eyes, focusing our hearts and our minds. Think of those questions. Isipin natin ang mga tanong na yon. Panginoon, cheap ba sa puso ko ang sumunod sa iyo? Nagiging cheap na ba? Nagiging walang kwenta na ba? Nagiging walang halaga na ba ang pagsunod ko ngayon sa mga panahon na yun, Panginoon? Sa panahon ngayon, Panginoon, patawad kung ganun, patawarin niyo po ako. Pero tulungan niyo akong mabago at piliin ko bawat araw-araw ang maging watchful sa iyong pintuan at hintayin ang pagbukas mo ng pinto sa buhay ko. Ask, shall be given. Seek, and you will find. Knock, and it will be open for you. Pastor, tataas kong aking kamay.
isama mo ko sa panalangin. Hindi lang sa pagbabago, kundi talagang magamit ako ng Panginoon. Meron po ba? Salamat po, salamat po, salamat po, salamat po. Halos lahat po tayo. Pwede nyo na pong ibaba po. If you're here new, bago ka lang, ang kinakailangan mong ilagak si Kristo dyan sa puso mo. Invite Him in your life today. Sabi mo, Panginoon, narinig ko pong salita mo, mahal mo pala ako. Kung talagang mahal mo ako, Panginoon, i-demonstrate mo po sa akin. Bubuksan ko po ang buhay ko, pumasok ka. I will open my heart today and enter into my life. Say that into your heart that comes from your lips, that comes from your mind. Sabi mo lang, Panginoong Jesus, ikaw na po ang aking Diyos, Panginoon, tigapagligtas ng buhay ko at tatay ko sa Espiritu simula ngayong araw na ito. Let's continue to pray. Lord Heavenly Father, thank you for this time. Thank you for your word. Salamat po for patuloy na pag-remind niyo po sa amin na patuloy niyo kaming binabago sa wangis po ninyo. At tulungan niyo po kaming gustuhin, Panginoon, yung pagbabagong iyan. Sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu. And Lord, tulungan mo kaming magkaroon ng, honestly Lord, alam ko naman walang measure, but at least an amount of words that will always come into our hearts sa bawat araw. Tulungan mong pasukan talaga namin to ng iyong salita upang yung banal na Espiritu ay kumilos sa buhay po namin. Wala naman po pagkilos ang banal na Espiritu kung wala naman kaming ilalagak na salita sa buhay po namin. And that is the first glance, Panginoon, na importante ka sa amin. Na importante ang pagsunod namin sa iyo kung importante ang salita mo sa buhay po namin. Kasi ang kalakaran na po ngayon, Panginoon, importante ka sa buhay namin pero hindi importante ang salita mo sa buhay po namin. Patawad po. That's why, Lord, change our hearts. Change us as individual. Change us as a family, Panginoon. Bigyan mo kami ng panibagong total seeing, Panginoon. Panibagong paningin kung paano kami tumingin sa iyong salita. Turuan mo kami na patuloy na ibigin ka, dakilang Diyos. Lord, honestly, mas gugustuhin na po namin maging turuan kami kaysa hindi kami natututo kasi hindi kami nakikinig. Help us to listen always to your word. Let your Holy Spirit continue to move in our midst. And I've been praying, Lord, to those who raise up their hands, dakilang Ama, i-lead niyo po sila, Panginoon, patuloy sa kalooban po ninyo. Na yung pag-ibig po ninyo ay patuloy nilang makita sa bawat araw ng buhay po nila. Sa bawat struggle na hinaharap po namin, inaalaw niyo po yun upang patuloy kaming lumapit sa iyo at sa iyo lamang kami sumandigan. Dakilang Diyos, purihin ka, aming Panginoong Jesus, at sa buhay po namin maitaas lamang pong pangalan po ninyo. Amen at amen po. You may all be seated. We're going to have a special offering. Special offering po para po sa gawain po natin sa mga tiga Mindanao. Ayan po. Recently po sila po ay nilindol for about 7.8 magnitude. And marami po tayong mga gawain po doon. Hindi ko po na ano yung copy, yung pictures po. Pero marami po tayong mga pictures na sinend po sa atin from our churches po doon. And what we're going to do, lahat po ng churches po natin na magkakaroon. Sa mga bisita, you don't need to give. Huwag po kayo magbigay. Hindi po namin kayo in-encourage to give. But at least sa ating po mga members po na matagal umaten ng kapulungan pong ito. Asan yung box po natin? So let's pray. Lord Heavenly Father, we thank you, Lord, for this opportunity to help dakilang Ama. At sa offering na malilikom, i-gather mo po ito upang makatulong po, Panginoon, sa banda pong Mindanao, Panginoon, na sinalanta po ng lindol, dakilang Diyos. Lord, kung magpala sa magbibigay, sa Pangkristo Jesus. Amen.
Are we blessed? Na-bless po ba tayo? Amen. Tayo po tayong lahat. Bago tayo maghiwa-hiwalay, awitin natin to. Come on. Sing. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time.